Hello, Kathden fans! So, itong nomination pala ng Kathden mga kasombreros sa People's Magazine, no? Na batch 2 ng Face of the Year at saka Sexiest of the Year mga kasombreros sa male and female category. Ay magtatapos pala siya. Yung voting ay magtatapos sa October 10, 2025 mga kasombrero. So ito nga ay nagsimula noong September 15 yung pag-open or pagbukas ng VP Choice Awards mga kasombrero sa Sexiest, no? Na kung saan si Tisoy at si Tisay mga kasombrero ay nakasama dito. So this is a follow-up kasi hindi ko alam kung kailan magtatapos yung voting nila nakaraan. So ito po ay parang yung mga naglalaban-laban dito sa marami sila, no, sa male category. Yung katunggali ni Sir Alden Richards ay sina Kelvin Miranda, Vince Maristella, Ion Perez, TJ Marquez, Kenneth Marcelino, Patrick Ramirez, si Royce Cabrera, si Richie Rivero, si Josh Colin mga kasombreros ng SB19. So batch 2 ito ng nominees. Parang ito yung magiging basehan nila ng kanilang next awarding or next na mga list mga kasombreros ng paparangalan nila kung sino ang mananalo. Sa female category naman ay makakalaban ni na Ma'am Catherine si Faith Da Silva, si Max Collins, si Sarah Jo, Myrtle Sarosa, yun nga na si Ma'am Catherine, si Gwen Apuli ng Bini, tapos si Ma'am Sanya Lopez, tapos si Sashna, tapos si Ma'am Jackie Gonzaga at saka si Kyla Estrada, no? Ay kasama rin pala dito mga kasombreros. So yung People's Choice Awards na ito ay ikapito na, no? 7th VP Choice Awards mga kasombreros and mga Kathinatics. So yung magiging nila, yung parang magiging tawag dito, yung announcement ay sa October 10 mga kasombreros. So tapos pwede kayong bumoto mga kasombreros. Download nyo lang po, no, yung VP Choice Awards sa Play Store or saka sa App Store or pwede sa App Store mga kasombreros kapag Apple po yung brand ng inyong cellphone. So yun po mga kasombreros, no. And then ito, next item natin mga kasombreros. So dito ko nalaman, no, speaking of famous kasi, nananalo nga si Ma'am Catherine nung nakaraan. Ito pala yung parang FYI lang ito mga kasombreros, no, sa atin. Yung top 5 youngest famous best actress nominees. Si Vivian Velez, 16 years old, no, grabe. Catherine Bernardo, 17. So pinakaunang na-nominate pala si Ma'am Catherine mga kasombreros noong 2013, no? Yung sa pagpag na isang horror movie mga kasombreros, kasama pa si Sir Daniel Padilla, no, Pagpag Siyam na Buhay 2013. So pangalawa pala siya sa pinakabatang na-nominate sa FAMAS. Pinakauna si Vivian Velez. Alam ko si Ma'am Vivian ay matanda na rin yan, no? Tapos si Ma'am Vilma Santos, na-nominate siya as Best Actress sa FAMAS sa edad na 19, no? 19. Tapos yun po sa pelikula niya ng Dama de Noche taong 1972, no, malaan na, matagal na rin. Si Ma'am Sharon Cuneta rin, no, 19 years old din siya nung ma-nominate siya mga kasombreros as Best Actress sa FAMAS. Tapos yung sa pelikula naman niya na Dapat Ka Bang Mahalin, no, taong 1984. Tapos si Ma'am Nora Honor ay sa edad na 20, no, yung si late superstar mga kasombreros, 20 anyos siya nung na-nominate as a Best Actress sa FAMAS. Sa pelikula naman niya na A Gift of Love, taong 1972. Tapos, grabe, no, sa edad na 17 years old mga kasombreros, na-nominate na si Ma'am Catherine Bernardo mga kasombreros, ibang klase. So si Ma'am Vivian Velez, parang Filipino actress na may edad-edad na rin ngayon mga kasombreros, no? So yun po siya. Pero yun nga, talaga ang galing ni yung dito, ang galing talaga ni Ma'am Catherine, no, sa kanyang dito sa kanyang role mga kasombreros na kasi 13 pag yung horror movie niya dati
napagpag, naalala ko yun, pero hindi ko pa napanood kasi nga Kathniel pa that time, no? And then ito, so next item, so isingin ko lang to, no? So kasi natatabunan yung balita, mga kasembreros, na iba, no? Kasi parang kagabi, nagulantang ang mga madlang people kasi hulay na nga sina Sir Gerald Anderson at saka si Ma'am Julia Barreto. So, nakita ko rin yun, mga kasembreros, na hindi magtatagal yung... Ito, side comment ko lang po ito. So, may singit ko lang. Hindi magtatagal kasi we're not judging naman. Hindi naman tayo nanghusgan, no, kay Sir Gerald Anderson. Pero marami na kasi siyang nakarelasyon na hindi rin nag-click, no? So, ibig sabihin ay next na naman niya, parang ganun ulit ang mangyayari, mga kasembreros, no? So, medyo hindi siya magandang tingnan, no? Hindi natin gina-judge, pero dahil sikat si Sir Gerald ay yun, parang yung iba parang hindi siya magandang ehemplo, mga kasembreros, no, yung ganong gawain. So we're not judging naman Sir Gerald Anderson, pero yun yung action at saka yung gawain na papalit-palit ang partner, no, ay hindi po siya gaano magandang example, mga kasembreros. Kung kaya ang Kath din ay nag-aantay ng tamang season, tamang panahon ng kanilang paghinog ng kanilang relationship, mga kasombrero. So, hindi sila nagmamadali, no? Na talagang ngayon ay enjoy mo rin kanilang singleness, mga kasombreros. And then ito, so yun, abangan natin, mga kasombreros, yung update pa dun sa Hollywood movie ni Sir Alden na collaboration ng kanyang Myriad Incorporation. Yun nga sa Prisoner of War ni Sir Scott Adkins, mga kasembreros. So abang-abang tayo dyan mamaya. Pero in the meantime, yan lang muna, no, sa ating Kathleen items na may halong Gerald at saka Julia, mga kasembreros. So sana po ipakinggan pa natin ang Word of God. Today is September 19, 2025. So Friday na po, no? Sana po ipakinggan pa natin ang Word of God. Para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito, mga kasembreros, ha. Ang title po natin, Hindi Ako Perfecto. Philippians 3:12-14. Not that I have already attained or am already perfected, ito yon, but I press on, that I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me. Apostle Paul speaking, Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forward to those things which are ahead. I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. So napakaganda nito, mga kasembreros. Ginawa ko siyang 3 verses, no? Kasi napaka-relevant at saka parang kadugtong talaga yung meaning niya, mga kasembreros. So this is all about the acknowledgement of being not perfect. Kaya imperfect tayo, mga kasembreros. Ako, ikaw, lahat ng taong humihinga, mga hayop, mga mga halaman, and so on, lahat tayo, mga kaso sa mundong ito ay hindi perfecto. Okay? We can say na napaka-perfect naman ang beauty niya, napaka-perfect naman ang talent niya, napaka-perfect naman yung tao. We can say that, pero ang katotohanan ay may mga flaws tayo, mga kasembreros, no? Meron tayong mga imperfections talaga because we are living in a world that was once fallen. Okay? Nagkasala at nagkasala na, mga kasembreros, ang mundong ito. That is why hindi na siya perfecto, no? From the parents that we had, sina Adam and Eve, mga kasembreros, ay mga makasalanan. So yung original sin ay dumaloy na, mga kasembreros, sa buong humanity or sa lahi ng sangkatauhan. So kumbaga nagmula na tayo sa hindi perfecto na lahi, no? Pinaka-original na magulang natin ay tayo na mismo, and kahit na sa mga generations to come, mga kasembreros, no, wala na po siyang perfection na ma-attain. Only yung salita ng Panginoon at ang kanyang heaven, no, ang heaven sa kabilang buhay, mga kasembreros, yun na po yung sukdulan, yun na po yung perfect, mga kasembreros. So si Apostle Paul dito ay ina-acknowledge niya na siya man ay hindi perfecto. And kumbaga yung pursuit niya sa kanyang spiritual growth and maturity sa pamamagitan po niya Jesus Christ, na nag-press forward siya, no? Hindi siya nakaduel sa past. Kahit na yung anumang tagumpay, anumang pighati, anumang mga trials, yung mga na-experience natin in the past, ay kinakalimutan po natin yan, mga kasembreros.
But the goodness of God, dahil sa tagumpay natin natamo, no, dahil nalampasan natin yung experience natin yung nakaraan, po pwedeng last year, po pwedeng last month, po pwedeng last week, po pwedeng the other day, or po pwedeng last 10 years, no? Yung kabutihan niya na na-survive natin at pagtagumpay natin. So, yun yung parati nating alalahanin mga kasumiras. And the people na naging part po ng ating memories, no? So, yun po yun siya mga kasumiras. And wag tayong malugmok sa ating past na para 10 years ago pa yun, guilty ka pa rin hanggang ngayon, no? Hindi mo pa rin matanggap, and so on and so on. So, mahirap, no? May mga times talaga na mahirap tanggapin ang mga bagay-bagay na nangyari na. Let's say, nagkasakit ka ngayon. So, dapat sinabi mo na dati pa ginawa ko na to para hindi ako nagkasakit, and so on. So, may mga ganong people. But, nga, no, kung nandyan na, let's face it with boldness of our faith, mga kasimbrers. Now, pressing forward and forgetting what lies behind in order to reach the ultimate goal of heavenly rewards. So, ito yung ginagawa ni Apostle Paul, mga kasimbrers, dapat din natin gawin. So, yes, nabubuhay tayo, nagtatrabaho tayo, kailangan natin bilhin yung mga kailangan natin, yung mga gusto natin, kailangan bayaran yung mga bills, yung mga kailangan bayaran, and so on, mga kasimbrers. But, no, yung ating calling, yung ating existence, yung purpose ng buhay sa mundong ito, meron tayong ultimate na goal. Okay? And dapat ito rin yung magiging goal natin, mga kasimbrers, so yung heavenly reward. Kumaga pa, kahit na hindi man tayo makoronahan sa langit, basta makapasok tayo din and ma-fulfill natin ba? Kasi ang bawat tao may assignment tayo dito sa mundong ito. Hindi lamang tayo nag-exist para lumanghap ng hangin or magtrabaho, magkaroon ng pamilya, magkaroon ng anak, magkaroon ng magandang trabaho, magandang buhay, mga kasambreros. But more than that is we have to do the will of God at purpose niya sa ating buhay. Assignment ba? Kumaga pa sa eskwelahan, kapag hindi mo ginawa ang assignment mo, ay pwede kang bumagsak at saka pagagalitan ng teacher. So parang ganun sa heaven, no? Kapag ang assignment natin, hindi natin nagawa dito sa lupa, mga kasimbrers, ano ang gagawin sa atin ng nagbigay ng assignment, no? Kasi lahat-lahat ay nakalagay na sa Biblia, mga kasimbrers. So that is why I've been reminding mga kasimbrers na mahalaga po talaga na nagbabasa po tayo ng Biblia araw-araw. Kasi doon po tayo nare-remind ng ating, sometimes no, nakakalimutan natin yung ating purpose, no? Bakit nga ba tayo nandito sa mundong ito, no? Para saan, no? Which is to love God with all our heart, mind, soul, and strength, at mahalin natin ang ating kapwa, kagaya nating sarili. So, dahil mahal natin ang Diyos, mag-spend time tayo sa Kanya, no? Sa pananangin, sa pagbabasa ng Biblia, sa pagsisimba, sa paggawa at saka pag-share ng gospel. So, hindi lamang dito natatapos sa pagkikinig natin ng gospel. So, hindi lamang po doon nagtatapos, ha? Kailangan ginagawa po natin at saka ina-apply lalong-lalo na po sa loob ng ating pamilya at sa ating mga katrabaho and so on. This verse serves as a powerful reminder to stay focused on our spiritual journey and ultimate destination, heaven. So, yun po yung ating ultimate at perfect na destination. It encourages us to keep moving forward with faith and determination, not allowing our past mistakes or sins to hold us back. So, may mga ganong tao kasi, no? Kunwari 5 years ago pa yung nag-away kayo ng best friend mo or nag-away kayo ni ganito or parang nagawa mo yan, parang pinagsisihan mo. So, hanggang ngayon hindi ka pa rin maka-move on, no? Kailangan mag-move on, mga kasembreros. So kasi parang pinapalaya mo yung sarili mo sa guilt, sa unforgiveness, and so on. Kasi sarili mo rin mismo ang una mong pinapalaya kapag ikaw ay nag-let go, mga kasembreros. Yes, we'll never forget, no? Hindi talaga natin makakalimutan yon. Ang history natin, ang ginawa natin nakaraan, ang ginawa sa atin ng nakaraan, hindi po natin makakalimutan. Pero ang puso mo na hindi nagpapatawad at hindi nag-move on, ay may problema po dyan, no? Let's mag-move on tayo. Hindi natin talaga makalimutan yun kasi we cannot erase it, mga kasi not unless na meron tayong amnesia. Pero hindi talaga natin makakalimutan. Pero ang puso natin, kailangang ayos yan, mga kasembreros, no? Kasi nga, dyan nakatingin ang Panginoon natin, no? Let go muna. No, let go, mga kasembreros, yung mga ganong tipo. So instead of dwelling on past wrongdoings, we are urged to look ahead and strive for the eternal life promised to us by our faith. We prioritize our spiritual growth and relationship with God above all else by fixing our eyes on the goal
of heaven. This verse encourages us to remain steadfast in our faith and to persevere in our pursuit of righteousness as we navigate the challenges and temptations of life, mga kasur. So nag-emphasize talaga ito ng kahalagahan ng hindi natin dapat inaalaw ba yung mga setbacks natin, yung mga past failures, yung mga kasi yun yung minsan nagiging rason at nagiging ginagawang dahilan ni Satanas na mag-guilty tayo na sige mag-dwell ka dyan, ayan, tingnan mo siya, naging masaya siya, ikaw hindi. So dapat maging bitter ka na ulit sa kanya. So parang ganun mga kasar, sinususulan ka ng kaaway para hindi ka maka-move on. So kapag nakafocus ka doon, hindi ka na nakafocus dun sa purpose at saka goal na binigay sa atin ng Panginoon, sa assignment na binigay sa atin ng Panginoon, which is yun nga, kailangan i-advance. Let's advance, maging advance tayo mga customers, maging advancer ba? Maging ace player tayo mga customers, hindi lamang tayo audience, kundi tayo po ay tagabahagi sa ating mga social media. Kailangan mag-share tayo talaga ng salita ng Panginoon mga kasambreros, kasi doon tayo tinawag. So kung hindi ka man pastor, hindi ka man taga-preach, yung simpleng pagpo-post natin ng salita ng Panginoon, ng mga verses kabutihan, pagpapasalamat natin sa Panginoon sa ating mga social media accounts, ay mahalagang bagay din po yon. And showing your faith, na hindi mo kinakahiya ang iyong pananampalataya sa Panginoon mga customers. Kasi kung ikakahiya natin ang ating pananampalataya at si Jesus Christ, tayo rin mismo ay ikakahiya ng Diyos mga customers, ni Lord Jesus Christ sa kanyang Diyos Ama sa langit. So as a final thought, focus on your path in faith and aim for the target, leaving behind what's behind you. So keep moving forward with strength from above, pushing towards your calling in Christ. So yun po ang ating gagawin mga kasambreros. Yes, hindi tayo perpekto, hindi ako perpekto, ikaw hindi perpekto, tayong lahat sa mundo ito hindi perpekto, but we have an assignment to do in the purpose, in a goal na dapat nating matapos habang tayo po ay may buhay sa mundong ito. May lifespan ba yung ating stay at pamamalagi sa mundong ibabaw. Alright, so yun lang sa ating Word of God nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and mindset na mag-focus toward mga customers or sa future. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next assignment mga customers, and paalam po.